Sa ngayong araw na ito, isang biolab sa South Carolina ang naging sentro ng kontrobersya matapos makatakas ang 43 na unggoy mula sa kanilang pasilidad at ang mas nakakabahala. Ginagamit daw ang mga ito para sa eksperimento sa mga virus at posibleng bioweapons. May biotech company din na di umano'y binuhay muli ang isang hayop na matagal nang extinct at ito ay ang dire wolf. At noong 60s, isang nilalang na may pakpak at pulang mata ang bumalot sa takot sa isang bayan at pagkatapos bigla na lang nawala na parang multo. Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, narito ang 10 kakaibang nilalang na nilikha ng mga scientist at hindi na nila makontrol. Kaya naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga susunod pa naming video. November 2024 sa Yami, South Carolina, nagulantang ang mga residente ng makalabas ang 43 na unggoy mula sa Alpha Genesis, isang research facility na kilalang nagsasagawa ng eksperimento sa mga virus. Ayon sa ulat, naiwan daw bukas ang isang pinto ng isa sa mga caretaker at doon nagsimula ang kaguluhan. Ang mga unggoy na ito ay mabilis na nagtakbuhan sa kagubatan at ayon sa ulat, agad namang nahuli ang 35 sa kanila. Pero yung 8 natira, ilang linggo ring pinaghahanap. Ang masama pa rito, hindi ito basta-bastang unggoy lang. Ang mga rhesus macaques na ito ay matatalino at kayang mag-adapt sa bagong kapaligiran. Pero ang pinakaikinabahala ng mga eksperto ay may posibilidad na may dala silang mga sakit na pwedeng makahawa sa tao. Habang tumatagal, mas lalong nababahala ang mga tao sa paligid. Pero ang tanong ng lahat, anong klaseng eksperimento ang ginagawa sa mga unggoy? Lumabas sa mga report na ang Alpha Genesis ay sangkot sa pag-aaral ng mga virus at posibleng bioweapons. At parang Planet of the Apes, pero sa totoong buhay. Dahil dito agad na kumilos ang mga animal rights group. Kinastigo nila ang laboratorio dahil sa kapabayaan at pagbanta sa kaligtasan ng publiko. Matagal na rin silang tutol sa paggamit ng hayop sa ganitong klaseng mga eksperimento. Sa kabutihang palad, nahuli rin ang lahat ng unggoy, pero huli na. Nasira na ang imahe ng pasilidad. At para sa marami, ito ay babala na, kapag sinubukan mong manipulahin ang kalikasan, darating ang araw na mismong likha mo ang magdadala ng peligro. Sa simula naman ng 2025, muling umingay ang pangalan ng Colossal Biosciences matapos silang mag-anunsyo ng isang bagay na parabang galing sa pelikula. Naibalik na raw nila ang direwolf o kahit isang version nito na halos kapareho. Gamit ang DNA ng Grey Wolf, inayos at inedit ng mga scientist ang mga genes para makagawa ng mas malaki, mas mabangis, at mas matibay na version ng isang hayop na kahawig ng matagal nang nawala sa mundo. Hindi raw ito eksaktong kopya, pero sa laki ng panga, lapad ng katawan, at hitsura ng balahibo, sapat na raw ito para ituring na isang de-extinct na direwolf. Ang tawag nila sa prosesong ito ay de-extinction. Pero para sa ilang eksperto, para na raw itong Frankenstein-style na eksperimento gamit ang DNA. Ayon sa Colossal, plano raw nilang pakawalan ang mga hayop na ito sa wild balang araw para daw matulungan ang mga ecosystem na nawalan ng natural predators. At dito na nagsimula ang discussion una, walang nakakatiyak kung paano uugali ang ganitong klasing hayop sa totoong mundo. Paano kung makipagparamihan ito sa mga modernong lobo? Paano kung maapektuhan ang balanse sa pagitan ng mga hayop sa kagubatan? At ang kinakatakutan ng ilan, ano kung bigla itong maging agresibo? Ayon sa Colossal, kontrolado raw nila ang sitwasyon. Pero para sa maraming tao, hindi biro ang magbuhay muli ng isang matandang predator na hindi na bahagi ng kasalukuyang mundo. Kahit pa mukhang science breakthrough ito, hindi maiiwasan ang kaba. Dahil kapag nilalaro mo ang kalikasan, laging may kasamang panganib. Noong 1966 naman hanggang 1967, naging laman ng usapan sa Point Pleasant, West Virginia, ang isang kakaibang nilalang. Ayon sa mga residente, may matangkad na nilalang na may mapupulang mata at malalapad na pakpak na palaging nagpapakita sa gabi. Para raw itong tao, pero halatang hindi ito normal na nilalang. May nagsabing hinabol sila habang sakay ng sasakyan. May iba namang nakita itong lumilipad sa ibabaw ng mga gusali o kaya ay nakatambay malapit sa lumang TNT plant sa labas ng bayan. Halos 1 taon din ang sunod-sunod na sightings. Pero ang pinaka-nakakatindig balahibo ay noong December 1967. Biglang gumuho ang Silver Bridge sa gitna ng rush hour traffic at 46 dito ang nakitil at doon nagsimulang lumalim ang alamat ng Mothman. Ayon sa ilang testigo, nakita raw nila ang nilalang na nakatayo sa tulay ilang araw bago ito bumagsak. Dahil dito, marami ang naniniwalang may kinalaman ng Mothman sa trahedya bilang babala o siya ba ang dahilan. May mga nagsabi rin na baka isa raw itong eksperimento ng gobyerno na hindi naging maayos. Pero hanggang ngayon, walang malinaw na paliwanag.
Noong April 1973 naman sa Enfield, Illinois, isang lalaking nagngangalang Henry McDaniel ang nagpanik habang tumatawag sa pulis. Ayon sa kanya, may kakaibang nilalang na tinangkang pumasok sa bahay nila. 3 paaraw ito, may maiikling braso at mapupulang mata. Inatake daw niya ang nilalang pero hindi ito tinablan at tumalon lang ito palayo at nawala sa dilim. Ilang araw lang ang lumipas, may mga batang nag-ulat ng kahalintulad na nilalang sa may abandonadong bahay at dahil dito, kumalat ang balita sa buong bayan. May nagsabing baka nakaligtas na kanggaro lang ito, pero para sa iba, mas kakaiba raw talaga at baka raw isang lihim na eksperimento ng militar na nakatakas o baka hindi talaga ito taga planet Earth. Malapit kasi ang lugar sa isang military base, kaya lalong umingay ang teoryang may kinalaman ang gobyerno. Gaya ng inaasahan, sinubukang patahimikin ng mga autoridad ang usapin. Pero ang mga testigo ay hindi natinag. Maging ang mga pulis ay nagsabing mukhang totoo ang takot ni McDaniel at hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung anong nilalang talaga ang gumambala sa Enfield nung tagsibol na yon. Noong tag-init naman ng 1998 sa Lee County, South Carolina, isang teenager ang tumakbo sa pulisya matapos ang isang nakakakilabot na insidente malapit sa scape or swamp. Ayon sa kanya, may 7 feet na nilalang na may berdeng, parang balat ahas na kutis at mapupulang mata ang umatake sa kotse niya. Wasak ang side mirror. May malalalim na gasgas sa buong kotse at halatang natatakot ang binatilyo. Una, inisip ng pulisya na baka gawa-gawa lang ito para matakpan ang isang aksidente. Pero makalipas ang ilang araw, dumami pa ang testigo. May isang ginang na nawala ng chrome sa kanyang kotse na para raw may malakas na humila. Isang lalaki naman ang nagsabing may nakatitig sa kanya mula sa gilid ng swamp at hindi ito tao. Tinawag ito ng mga tao bilang lizard man at habang dumarami ang nagrereklamo, napilitan na ring mag-imbestiga ang mga autoridad. May mga nagsabing baka bear lang ito pero parang tamad na paliwanag naman yon, lalo na at hindi ganoon ang hitsura at kilos ng hayop. At syempre, hindi mawawala ang paboritong teorya na baka raw eksperimento ng gobyerno na nakatakas. Pero gaya ng biglaang pagsulpot ng halimaw, bigla na lang rin itong nawala. Ngayon, kwento na lang ito na pinapasa-pasa sa mga bagong henerasyon. Pero ang tanong, ano ba talaga ang kanilang nakita? Noong 2021 naman, isang biotech company na tinatawag na Oxitec ang gumawa ng isang eksperimento na parang galing sa science fiction. Nagpakawala sila ng milyon-milyong genetically modified na lamok sa Florida Keys. Pero hindi ito prank. Layunin nitong puksain ang lamok na Aedes aegypti, isang species na kilalang tagapagdala ng mga sakit gaya ng dengue at Zika virus. Ang mga lalaki lang ang pinakawalan at hindi sila nangangagat. Binuo sila para makipag-mate sa mga babaeng lamok. At ipasa ang gene na pumipigil sa mga supling nilang mabuhay hanggang sa pagtanda. Teorya nila na sa paglipas ng panahon, bababa ang populasyon, pero hindi naging perpekto ang resulta. May mga siyentipikong nag-aalala na paano kung may ilang lamok na mabuhay pa rin. Paano kung makabuo ito ng bagong hybrid na mas matibay o mas agresibo? At kung mawawala ang Aedes aegypti, paano naman ang epekto nito sa mga kumakain ng lamok? Baka pa nga biglang dumami ang mas mapanganib na uri ng lamok. Sa kabila ng mga tanong at pag-aalinlangan, itinuloy pa rin ang proyekto. Milyon-milyong lamok ang inilabas at hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung ano talaga ang magiging epekto nito sa kalikasan sa mahabang panahon. Ginawa ito para sa kalusugan ng tao, pero minsan, ang pakikialam sa kalikasan ay may kaakibat na panganib na hindi agad nakikita. Noong August 1955 naman, si Naomi Johnson, isang babae mula sa Indiana, ay lumangoy sa Ohio River malapit sa Evansville. Pero hindi siya basta-basta lang lumangoy dahil may nilalang raw na humatak sa kanya mula sa ilalim. Hinila siya pababa na para raw siyang nilulubog ng sapilitan. Pilit siyang lumaban at nakalaya rin. Pero pag-ahon niya, puro pinsala ang kanyang binti at may kakaibang berdeng likido na ayaw matanggal kahit ilang hugas. Kung hanggang doon lang ang kwento, sapat na sana para sabihing baka isda lang yon. Pero ilang araw matapos ang insidente, isang lalaking naka-uniforme raw ng militar ang pumunta sa bahay nila. Sabi raw nito, galing siya sa US Air Force at pinayuhan si Naomi na huwag magsalita tungkol sa nangyari. Walang na-file na official report at walang ebidensya kung sino ang lalaking yon. Dahil dito, marami ang nag-isip na baka ito ay isang alien. May mga nagsabi ring baka isda lang talaga o kahoy o damong dagat. Pero ang presensya ng military personnel ang pinaka nakakakilabot. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot sa pangyayari. Pero ang tanong, anong klaseng nilalang ang kayang humatak sa tao, mag-iwan ng berdeng slime at mag-udyok ng pagbisita mula sa militar? Noong huling bahagi naman ng 1990s hanggang 2013, paulit-ulit na may iisang ulat sa isang maliit na bayan sa Switzerland. Ayon sa mga residente,
May matangkad na nilalang na palaging naglalakad sa kagubatan na may suot na itim na cloak at isang lumang gas mask. Tahimik lang daw ito. Walang sinasabi at paulit-ulit ang ruta na para bang may ritual. Tinawag siya ng mga tao bilang Leloyon o ang multo ng Maules. Pero noong 2013, isang tao ang nakakuha ng litrato niya sa wakas. At makalipas lang ang ilang linggo biglang tumigil ang sightings. Sa isang bahagi ng gubat may natagpo ang cloak, gas mask at isang sulat na may nakalagay na pagod na daw siyang manakot at maharas. Wala nang balita sa kanya simula noon at marami ang nagsabing baka isang harmless loner lang siya o kaya ay performance artist. Pero may ilan din na naniniwala na bakit siya may suot na gas mask at may nililihim ba sa kagubatan na yon. Baka may eksperimento, baka may lason sa hangin, o baka hindi lang basta tao ang nakita nila. Isang dekada siyang naglakad-lakad ng tahimik at kung nananakot lang siya, bakit umabot ng ganun katagal? Kung nagkataong napadaan ka sa Louisville, Kentucky, baka narinig mo na ang alamat ng Pope Lick Monster at hindi lang basta kwento ito. Ayon sa mga nakakita raw sa nilalang, ito ay parang hybrid ng tao at kambing na may balahibo, sungay, mga kuko sa paa, at isang mukha na parang tao. Sinasabing sa may train trestle bridge ito naninirahan sa isang matataas na railway sa gitna ng kagubatan. At ang mas nakakakilabot, ang kwento raw, ginagamit ng nilalang ang hypnosis o ginagaya ang boses ng mga mahal sa buhay para akitin ang tao papunta sa railway. At doon, madalas huli na ang lahat dahil nadadali ng paparating na tren. Ang kakaiba dito ay parang gawa-gawa lang pero may mga totoong taong nakitil sa mismong lugar na yan. Noong 2016, isang dalaga ang nakitil habang iniimbestigahan ang lugar kasama ang kanyang nobyo. May naunang kaso rin ilang taon bago iyon at parehong senaryo. Ang iba ay naniniwala na ang kwento ay gawa-gawa lang para takutin ang mga kabataan at pigilan silang lumapit sa mapanganib na tulay. Pero kung imbento lang, bakit talagang may namatay? Ang pinagmulan ng alamat ay malabo at walang malinaw na unang ulat kung kailan ito nagsimula, pero dekada na itong umiikot. Kaya naman ang tanong, may nakita nga ba talaga ang unang tao o alamat lang na lumaki ng lumaki sa paglipas ng panahon? Ang totoo, hindi na siguro mahalaga kung gawa-gawa ito o hindi. Dahil ang kombinasyon ng misteryosong nilalang at totoong trahedya ang dahilan kung bakit buhay na buhay pa rin ang alamat ng Pope Lick Monster. Ngayong nalibot na natin ang mundo ng mga alamat at misteryo at balikan naman natin ang totoong science. Subalit wag kang mag-relax kaagad dahil minsan mas nakakatakot pa ang realidad. Ang tawag dito ay synthetic biology. Ito ay ang muling pagdidisenyo o paggawa ng mga organismo mula sa simula gamit ang teknolohiya. Gumagawa sila ng mga bagong bakterya para mag-create ng gamot o ng mga microbes na kayang tunawin ng plastic. Pero gaya ng ibang bagay, may kaakibat din itong panganib. Kapag ginulo mo na ang mismong blueprint ng buhay, mahirap nang hulaan ang mga posibleng epekto. Paano kung makatakas sa kapaligiran ng isang lab-made organism? Paano kung mag-mutate ito, magparami, at sirain ang natural na balanse ng ecosystem? Isang halimbawa dito ay ang genetically engineered na yeast para gumawa ng biofuel. Binago ang genes ng yeast para makagawa ng ethanol at ibang fuel chemicals. Ang nakakatakot dito ay maski ang mga siyentipikong gumagawa nito, inaamin na marami pa silang hindi alam. Sa ngayon, karamihan ng eksperimento ay maayos naman ang resulta. Pero kung may isa lang na sumablay, pwedeng tuloy-tuloy na ang pagkalat nito sa paraang hindi natin kayang kontrolin. Ang science na ito ay may napakalaking potensyal, pero para rin siyang apoy na kapag hindi mo nabantayan, maaari kang masunog.